Okay, so second object tayo. So start ulit tayo dun sa center. Circle. C. Enter. Specify center point ng circle. Specify natin dito. Yan. So check nyo kung radius or diameter yung nakalagay dun sa reference. So ang nakalagay is ang diameter ay 88. D. Enter. 88. Ayan. Okay, so next. Circle ulit tayo. Yung next natin gagawin, ito naman. Ayan, nakapalibot ng circle. So enter lang ulit natin. Specify center point. Same center point mula dun sa naunang circle natin. Radius is 55. So kapag ka radius, di ba, input na lang natin yung value. Enter. Okay? So next naman natin, itong circle na ito. Ayan. So, circle, ang diameter ay 128. Enter lang. So diameter D, 128. Enter. D, enter, 128. Ayan. So, yan. So nagawa na itong tatlong circle. 1, 2, 3. So next naman natin gagawin is itong maliliit na circle na nakapaikot sa kanya. So dito, hindi naman naka-specify yung distance nung center nung circle or itong maliliit na circle mula dun sa nauna nating circle or sa existing circle. So para ma-locate yun, so ito yung location niya. So yung mga circle na yan is naka-locate siya along the circle na ang diameter ay 226. So enter lang ulit natin since yung circle yung existing command natin. Diameter D, enter, 226, enter. Okay, so yan na yung natin, circle. So mula ngayon dun sa quadrant nung bilog na ito, so nandun yung circle na maliit. Ayan, na ang radius or diameter, ang radius ay 20. So pag radius, value na lang, enter. Circle ulit. Yung next naman, etong para sa puti na to, na nakapaikot dun sa orange na circle na maliit. Ayan, ang radius ay 26. Enter na natin. Tandaan nyo, kapag ka radius, value na lang i-input natin. Pero kapag ka diameter, kailangan nyo pang i-click yung D or i-type yung D, tapos enter. Tapos i-input nyo yung value. Pag radius, value na automatic pagka circle. Okay? So ito, array yung gagamitin natin. Or pwede ring copy. Depende sa inyo kung saan kayo mas mabibilisan gumawa. Halimbawa, pwede natin siyang copy. Try natin siyang copy. CO, enter. Select natin tong object, enter. Then, ito yung kuha natin na na center point or base nung circle natin. Click natin yan and then click natin yung mga quadrant. Yan. Click natin. Pagka lumabas yung snap point ng quadrant, click nyo na. Yan. Tapos enter lang para mag-end. Okay? So nakapag-produce na rin tayo ng 4 na kopya. Next. So ano naman yung diameter or kapal nitong nung puti na linya na to na papunta doon sa maliliit na circle. So 20 mm. So gagawin nyo lang, line lang tayo. Mula ngayon dito, linya tayo papunta dito. Yan. Or dito sa center. Tapos offset lang natin ng tig 10 sa both side. O, enter. Input natin yung value na 10, enter. Click natin yung offset natin na linya. Yan. Papunta doon sa right side. Click papunta doon sa left side. Enter. Kung papansin niyo bitin. Ayan bitin yung linya. So, ang gagawin ninyo, kasi hindi nyo siya matitrim kapag kabitin yung linya. Or hindi siya kukonekta na parang ganito. Ang gawin ninyo, click nyo yung linya, tapos kunin yung endpoint, stretch nyo lang. Yan. But make sure naka-ortho kayo naka-ortho. Kasi kapag di kayo naka-ortho, ganito yung mangyayari sa kanya. Mahirapan kayo mag-stretch or baka magkamali yung pagkaka-stretch ng linya sa kanya. So, click nyo lang yung ortho.
Ayan, click. Ayan, na-stretch na. And then, click ulit yung isang linya. Tapos, click yung square na, point. Tapos, stretch lang. Click. Ayan, kahit di magkaparehas na, na distance. Kasi ititrim lang din naman natin siya. Okay? Ayan. So, nagawa na natin. Escape lang natin. Then, trim. So, itrim na natin yung mga linya na hindi na kailangan. Ayan, para di tayo malito. TR. Enter. Tapos, select lang natin yung mga linya na hindi na natin kailangan. So, lagi kayong mag-vary nung itsura nung object. Depende dun sa reference. Kung ano yung nakalagay mismo dun sa reference. So, kakopyahin nyo lang yan. So, ayan. Burahin nyo yung mga di na kailangan na linya. Ayan. So, nakuha na natin. So, burahin na rin natin to kasi na-locate naman na natin yung maliliit na circle. So, select lang natin. E. Enter. Ayan. So, nabura na natin. So, ano ngayon yung gagawin natin para makapag-produce tayo ng ilang copy nito? So, para hindi pa ulit-ulit, pwedeng isa lang yung gawin ninyo actually. Isa lang. Tapos, i-array nyo lang siya. Okay? Para di pa ulit-ulit yung proseso. Yun yung pinakamabilis na gawin. Okay? So, array lang natin. AR. Enter. Select natin yung object na i-array natin. Since meron na tayong 4 na circle, ito na lang yung kailangan nating i-array. Yan. Enter lang. Polar. So, yung axis of rotation, yung pinaka gitna nung center natin. Ayan. Kung mapansin niyo, yan yung lalabas. Ayan. So, di siya magkakaparehas kung saan siya nakalagay. So, ang select lang natin, number of items, 4 lang. Ayan. Kasi hindi naman siya 6, yung nakalagay sa reverse. Enter nyo lang. Ayan. Tapos, close natin. Ayan. Automatic, mag-a-align na siya. And equally, space na siya or distance sa bawat isa. Tapos, trim nyo lang yung mga linya na hindi na kailangan. TR. Ayan. Trim. Ayan. Trim. Tapos, trim na natin. Ayan. So, make sure, check nyo maigi yung reference kung kamukha na ba o hindi. Ayan. So, enter lang natin. So, ano pa yung i-trim natin dito? So, dito naman, nakopya na natin. Okay. So, yun na yung object natin. So, next. Yung next natin is, kung mapapansin ninyo, dito, hindi siya diretso na arc. Bali, dalawang arc siya na nakatangent dito sa circle na to. Or dito sa mga arc na to. Okay? Or dito sa dalawang arc na to, sorry. Ayan. Kaya gagawin natin, di ba kapag ka-arc doon sa dalawang arc, ibig sabihin, mga circle yan na nakatangent dun sa dalawang circle. So, kung gagawin natin, circle, enter. So, hindi tayo mag-specify ng center point. Ang specify natin dito is yung 2 tangent points. Okay, click nyo lang tong tangent radius. Okay, tapos hanapin nyo lang yung point of tangency dito sa kabila. Click natin to. And then, i-click natin ito. Ayan. Ito i-click natin kasi dyan natin siya ito-tangent eh. Ayan. Tapos ano yung radius? Ang radius ay 40. Okay, so input nyo lang yung value na radius na 40. Kasi hindi lalabas dyan yung circle or yung arc na gusto nyong lumabas hanggat di nyo specify yung value after nyo mapindot yung tangent radius. Okay, so trim lang natin. TR, enter. Select natin yung object na trim natin. Ito, yung object. Ayan. Tapos burahin na natin ito. Ayan, so kamukha naman ba? Ayan, so kamukha naman. So circle lang ulit tayo. Ayan, circle, enter. Tangent radius ulit. So mag-tangent tayo dito. And then mag-tangent ulit tayo dito. So ano yung radius? Parehas lang sila. 40 din. So input nyo lang yung value ng radius na 40. Enter. Tapos i-trim nyo lang yung mga linya na hindi nyo kailangan. TR, enter. And then select object na gusto nyong i-trim. Okay? Tapos i-trim down nyo na yung mga linya na hindi naman na kailangan. Ayan. Okay? So check nyo kung kamukha na dun sa reference nyo yung ginawa ninyong output. Ayan. Okay, so trim na natin. Ayan. So tingnan nyo yung detalye. Dito kasi kompleto yung linya. Dito naman hindi. Pagdating sa baba. Tanggalin natin ito. Okay. So kung mapansin ninyo, symmetrical itong object na to. So bago natin siya i-mirror, gawin muna din natin tong linya
dito, yung line na nakatangent dun sa dalawang bilog. So, gagawin natin, punta kayo dun sa snap point. Hindi tayo pwedeng maglinya kaagad kasi baka kung saan-saan siya hatakin. Katulad nito, hindi yung tangent point yung inilocate ng snap point natin. So, para di tayo mahirapan, punta kayo sa snap point, object snap setting, clear all nyo lang ito. Then, hanapin nyo lang si tangent. Yan. Kasi siya lang yung specific na tangent point na kailangan natin. Or snap point na kailangan natin. Okay. Tapos, line. Enter. Yan. Kung mapansin niyo, wala na yung ibang mga snap point. Point of ano lang. Or snap tangent lang yung ano. Or tangent snap lang yung lalabas yan. So, click nyo lang. And then, si AutoCAD na yung maglo-locate nung best or tangent point nung linya na yan doon sa dalawang circle. Yan. So, enter lang natin. Tapos, balik ulit tayo dito. So, object snap setting. Select all na natin. So, balik na tayo doon kasi kailangan na natin yung ibang mga snap point na yan. Okay. So, nagawa natin tong kabilang part. And then, itong dalawang part dito. Mirror na lang natin since symmetrical naman siya. So, mirror, MI, enter. And then, select natin yung mga object na imi-mirror natin. Ayan. Or kokopyahin natin. So, enter lang. Make sure na naka-ortho kayo pag nagmi-mirror ha. Ayan. Para automatic siya naka-horizontal or vertically aligned. Ayan. Click lang natin sa center. Tapos, quadrant. Ayan. Pwede naman nyo idiretso as long as naka-ortho kayo. Tama yan. Ayan. So, buburahin ba yung reference? No. Ayan. So, check nyo ngayon yung reference niyo kung kamukha na. Kung magkaparehas na sila. Pagka hindi pa, so i-trim down nyo yung mga linya na hindi na kailangan. Ano ba yung mga hindi kailangan na linya? Ito. 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 Ayan. Ayan. Okay? Ayan. So, ito na yung ating object number 2.